beloved Boss Mike Cervera. Dito tayo, flood control, Nino. Mga kababayan, talakayin natin to. Kung merong Leviste recto, meron ding Marcoleta Lacson sa Senado. Magrambulan na tayo! Lang pa rin sa lagdaang Blue Ribbon Committee report kaugnay ng flood control scandal, isang partial report ang inilahad ni Senador Panfilo Lacson sa pamamagitan ng privilege speech. Ilang mambabatas ang dapat umanong managot. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Emil, sa pamamagitan nga ng privilege speech ay isiniwalat na ni Senate Blue Ribbon Committee Chair at Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang nilalaman ng partial committee report kaugnay sa iskandalo ng bilyon-bilyong piso ang flood control projects ng DPWH. To stand before you on a matter of personal... Sa isang privilege speech, sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson na matapos iikot ng 3 buwan ang partial committee report kaugnay sa skandalo sa flood control projects, 7 senador lang ang nakapirma dito, kulang ng 2 sa kinakailangang 9 na pirma para... Kita nyo mga kababayan ko, itong mga putang inan to. Ito na nga sana dapat matalakay na to't mabuksan na para malaman na ang report ng Blue Ribbon Committee. Hindi ba kayo nagtataka? Itong mga DDS senator, itong mga senator, mga kababayan ko, ay hindi pa rin pumipirma. Mga putang ina, gusto daw nila ng katotohanan pero pinipigilan nila. Anong katarantaduhan ito, mga kababayan ko? Anong katarantaduhan ito? Imbis, mga kababayan, malaman na natin ang katotohanan, ano ba talaga ang resulta ng investigasyon? Ayun, bambina, hindi. Hindi pumipirma yung mga putang inang yan. Tuloy. maipresenta ito sa plenaryo ng Senado. Yan. Kaya inilahad na lang niya ang laman ng report sa Kita nyo, napilitan na lang tuloy si Lacson, no? tinawag niyang Chairman's Progress Report dahil kailangan na raw malaman ng taong bayan ang kanilang findings matapos ang 7 pagdinig. Gaano man katindi ang sikat ng araw, hindi nito matatabunan ang galit ng ating mga kababayan na nalulunod pa rin sa gitna ng kapabayaan at kasakiman Yan. sa salapi ng ilang tiwaling opisyal ng Nako! gobyerno. 10 ng kanilang mga kasapakat na kontratista Nako! dulot ng flood control scam. Sige nga. Isa pa ito, si Ping Lacson. Akusahan nyo nga ng korupsyon. Meron ba kayo natandaan na ginawa na itong pangungurakot sa kaban ng bayan? Meron yung ginawa nila rito nung panahon ni alam niyo naman noon no? Nung panahon nung Karotong Balileng. Inakusahan nila, siniraan nila si Ping Lacson pero hindi naman din napatunayan na ni-rub out daw yung mga kawatan. Ganun sila mga kababayan ko. Yun lang yung tanging na ibabato nila kay Ping Lacson. Ni-rub out daw yung Kuratong Balileng. Pero ang sinasabi nga, shout out nga ni. Yun lang yun, no? Alam nyo naman siguro ang kwento nun para hindi na natin pahabain. Pero dito nga mga kababayan ko, gustong-gusto na ho ni Ping Lacson na i-report sa taong bayan kung ano ang naging resulta ng kanyang investigasyon sa pangunguna niya sa Blue Ribbon Committee. Pero ngayon, mga kababayan ko, itong mga gusto daw kuno ng katotohanan, gusto daw kuno ng mabilis na aksyon, gusto daw ng kuno ng parehas. Mga kababayan ko, hindi pa rin sila pumipirma, mga putang ina talaga. Kaya mga kababayan, kinapos pa ng 2 pirma. Kung pimirma na sana itong 2 maingay, na etong naka-fly away ang piluka, at eto namang napakahaba ang baba, tapos na sana. Wala mga kababayan, anong gagawin natin kung ayaw nga nilang pumirma? Kaya eto, nagpauna na Sino? Si Ping Lacson nang pwede niya nang banggitin, sabihin, nang sa ganon, hindi naiinip ang taong bayan. Tandaan nyo, baka mamaya isisi na naman kay Pangulo yan. Lahat na lang kasi sinisisi, di ba? Tandaan nyo mga kababayan ko.
ang mga DDS senator, itong mga DDS senator, ang ayaw pumirma dyan. Utang ina niyo pala. Tao pa mo ha! Ayaw pumirma! Diba? Dapat kasi, kung gusto nyo talagang mapublish, pinirma nyo na, di tapos na, natalakay nyo na yan, dyan sa Senado. Yun na nga, nagtatago na lang kasi demokrasya tawag doon. Ping isang kaso ang nirekomenda para sa preliminary investigation para sa kasong plunder, graft, malversation, direct bribery, money laundering at iba pa. Hindi binanggit nila Kasama dyan si Martin. Kasama nga dyan nga ni Tambaloslo. Ay, Martin, mag-ingat ka dyan sa may baklang mataba. Oy, mga Martinico, pagsabihan nyo, naalala ko pagsabihan nyo si Ninong Martin. Huwag siyang magtitiwala doon sa baklang mataba na yung bilbil abot hanggang tuhod. Kasi, yaan ay nako, delikado yan. Ako'y nagdududa dyan, baka mamaya, siya pa yung kasapakat dyan sa may peanut gallery na nag-bribe sa inyo. Oo, alamin nyo, baka nangumisyon pa yan. Oo, mukhang pera yung mataba na yan. Walang kaibig-kaibigan dyan. Ang mahalaga, magkapera lang yan, yung baklang mataba. Nako, baka ako, malakas ang kutob ko. Sa mga Martinico, alamin nyo, baka yan nagtitimbre doon saan? Sa peanut gallery na nasabat na nag-bribe, nag-extortion, nag-i-extortion pala kay Martin Romualdez. Delikado yan. Duda ko dyan, mga kababayan. Naku, alam na alam ko takbo ng utak niyan. Ako naman, mga kababayan, alam nyo. Doon lang ako sa totoo, di ba? At hindi ako magpapasuhol kahit kanino. Tuloy. akso ng mga pangalan ng mga sangkot pero naka-flash sa slides ang pangalan ni Senators Chis Escudero, Gino Estrada at Joel Villanueva. Same din si dating House Speaker Martin Romualdez. Sinama nyo na naman siya. Senator Ping, magagalit sa'yo, Martinico. Uy! Senator Ping, humanda ka. Gagalit na naman si Martinico. Siguro mga kababayan, talagang lahat na lang ng lathalaan, ano? Ano ba English nun? Lahat halos ng lathalaan, abay talagang makikita nyo yung pangalan ni Martin Romualdez, ano? Ibang klase to. Ulitin nga natin, baka naman namamali lang tayo, Boss Mike. Ang pangalan ni hindi binanggit ni Lacson ng mga pangalan ng mga para sa kasong plunder, graft, malversation, direct bribery, money laundering at iba pa. Hindi binanggit ni Lacson ng mga pangalan ng mga sangkot pero naka-flash sa slides. Kita nyo? Hindi binanggit yung mga pangalan pero naka-slide yung mga sangkot. Sino-sino yan, Boss Mike? Sino-sino yan, no? Manong Ping Lacson? Sino? Sino ang mga sangkot na yan? Pakibanggit. Pangalan ni Senators Chis Escudero, Senator Chis Escudero, Jinggoy Estrada, at Joel Villanueva. Putang ina mo! Sino pa? Gayun din si dating House Speaker Martin Romualdez. Nako po! Grabe, no? Parang JN Proms, para akong hinihele.
Eh alam nyo naman, di ba, hindi ako talaga naniniwala dyan. Maniwala kayo, kasalanan ng baklang mataba na yan. Oo, kasalanan ng bakla na mataba na yan. Eh siya rin naman, biruin nyo, nasa kampo ni Martin yung baklang mataba na yon. Panay ampid sa akin na ganito ang ginagawa, ganyan ang ginagawa, ganito ginagawa. O paano ba ito? Eh pinapatira si PBBM, si Pangulong Bongbong. Ganon yung mga banat niyan, mga kababayan ko. Alam na alam. Nakaw! Kaya kung may sisisihin kayo, kung bakit ganito ko, at nakikita ko, eh sisihin nyo yung baklang mataba na abot hanggang tuhod yung bilbil. Tuloy. Iharap nyo sa akin ng magkaalamanan. Hindi nga makasagot yan kasi alam niya yung totoo eh. Alam nila yung totoo. Putang ina nyo, alam nyo yung totoo, baklang mataba. Tangin na, wag nyo ako, naku, wag ako. Ayun nga lang, nagkamali kayo ng sisiraan, oo. Eh, titirahin ako ng saksak sa likod. Diba, imbis na tahimik lang ako, sige na. Gusto ko, happy kayo, sige, go lang kayo ng go. Pero yung babanatan nyo ako ng patalikod, hindi nyo mapipigilin tong bunganga ko. Di ba? Eh, hindi ba kayo nagtataka? Hindi nga makasagot sila sa mga banat ko? Kung mali ako, sipin nyo, kung ako'y sinungaling, sinagot na nila yan. Tama, mali. Eh, alam nyo naman yung mga yan. Eh, pagka nga si Toby Chanko, nagwawala na parang mga ulupong yan eh. Kaya ako nagdududa dyan eh. Baka mamaya, baka mamaya ino-11 niya na. Oo, pinagkakanulo niya na si Martin Romualdez dito sa nag-i-extortion. Malamang ako naniniwala may kinalaman yan. May kinalaman yan, maniwala kayo. Aloy. Our recommendations are, by design, recommendatory and conditioned on independent investigation. Kung mali ang aligasyon, the process clears them. Kung totoo, the process convicts. Correct. With due process and accountability, makukulong ang dapat makulong. Patay na. Diba? Diba? Ayan o. Makukulong yung dapat makulong. Walang sisinuhin. Hindi nagpa-interpellate si Lacson hanggang hindi raw siya nakakakalap ng 9 na pirma para sa partial committee report. Kaya nga. Very highly unusual. Ito na naman. Alam nyo, sa totoo lang, hindi na nga pumirma. Kontra pa ng kontra. Paano natin malalaman at paano natin matutukoy kung sino-sino yung mga totoong magnanakaw? Eh sa grupo ho ng mga DDS, ewan ko ba? Akala ko ba para sila sa katotohanan? Pero bakit ngayon tila ba sila ay ayaw ng katotohanan sa di pagpirma para mabuksan na itong report na ginawa ng investigasyon na pinamumunuan ni Ping Lacson diyan po sa Blue Ribbon Committee. Isipin nyo maigi. Di ba? Isipin nyo maigi, mga kababayan ko. Isipin nyo maigi yan. Why would Senator Lacson make a precondition? It is the prerogative of any member of the Senate to yield or not yield. Senator Miriam Defensor Santiago, every time she delivers a privileged speech, does not entertain any interpellation. Kahit si Senador Estrada, sumubok magtanong kay Lacson pero hindi rin siya napagbigyan kahit naroon ang pangalan niya sa slide. Eto naman si Bulong-Bulong. Si Yo, 10K. Dapat dito, meron siyang bling-bling, Boy, 10K. Dapat ganun ang suot mo, putang ina mo rin. Di ba, mga kababayan? Si Yo, nagbubulong na naman, bumubuyo. Binubuyo, manay. Meron tayong Harvey mamaya. Alam mo na, may booking tayo. Diyos ko, panalo, Volta. Manay, yung mga paborito mo, eto na. Puta, sige na, kung ano yung matitira, akin na siya.
Ganyan yung mga usapang bakla eh. No? Manay, ha? Alam mo na. Oh! Diyos ko! Talay. Besides, hindi naman daw siya nababahala sa recommendation ng partial committee report. Ano masasabi niyo dun sa Ano na, no? Hindi halatang bakla, no? Jengi! Umaming ka na kasi. Oh. recommendation dun sa chairman's purpose report? Recommendation. Walang ano yun, hindi naman damage yun. You're not bothered by it? I'm not bothered by it. Tsaka naglabas na ng statement ang LVRMO na wala akong sinasabi ni Bryce Hernandez nung nag-hearing sa House na ako raw ay nag-insert ng 355 million. Basta sangkot ka. Ang dami mo pang nalalaman, no? Ito pa, yung drama naman nung naalaala mo kaya na si Panutya, oh. Mr. President, kayo po ay maaring makapagtestigo sa sasabihin ko. Nung isang araw po, pinuntahan ko kayo sa inyong opisina. Tangina, naka-fly away na yung piluka mo. At may binanggit po akong isang bagay na maaaring makatulong sa atin kung paano kilalanin si Senator Lacson. Ang daming pasakali na itong puta. Ang daming pasakali, mga kababayan, nakakabwisit yung itsura. Akala mo gwapo, parang si Ping Lacson sana yung itsura, di ba gaganahan ka habang nagsasalita. Kaya lang mga kababayan, yung mga pinagsasabi niya, Diyos ko! Walang kakwenta-kwenta eh. Dati ikaw, ikaw ay aking hinahangaan. Nasaan na yung dati Eka na dating Ping Lacson na aking hinahangaan? Gusto ko nga Eka na tumakbo kang presidente at maging vice president mo si Bayani na nahulog sa bubungan. Deads. Oh. Ayop na yan. Puro ganun ang drama na itong hayop na to eh. Sige, pagtyagaan nyo. Oh. Binanggit ko po sa inyo, Mr. President, ng buong katapatan nung ako'y wala pa po sa Kongreso, wala pa po sa public service. Nakilala ko po si Senator Lacson bilang chief ng PNP. Nabanggit ko po sa inyo, Mr. President, sa ating pag-uusap sa inyong opisina. Mula noon, nung makita ko siya, lalong-lalo na po doon sa episode na pinatawag po niya ang lahat ng kinaukulan na mayroong mga nakaw na sasakyan, mga karnap na sasakyan. Naalala ko po na sinabi niya, Mr. President, lahat ng mga ninakaw na sasakyan, dalhin nyo rito sa Camp Crame. No questions asked. Dahil palagi po akong dumadaan sa EDSA, Mr. President. Dahil opisina ko po sa Ortigas, nakita ko pong nakabunton lahat talaga ang mga ninakaw na sasakyan. Talaga pong hinangaan ko, Senator Lacson. Walang nakagawa nun, sa aking palagay, kung hindi siya lang. Di ba, Mr. President, sinabi ko pa sa'yo, sayang wala nakako yung aking kaibigan, yung dating mayor ng Marikina, Bayani Fernando. Dahil kinausap ko po siya. Sabi ko, Bayani, alam mo, yung ginagawa mo sa Marikina, gusto ko rin eh. At yung ginagawa ni Chief PNP, Ping Lacson, gusto ko din yun. Ayaw mo ba siyang kausapin na kayong dalawa tumakbo? Si Ping Lacson ang president. Sabi ko sa inyo, maalaala mo kaya ito. Maalaala mo kaya Ping Lacson, Ikaw naman ang vice president. Kinuwento ko sa iyo yan, Sir President. Bakit ko po sinasabi ngayon ito? Bakit? Anong Pangulo? Bakit? Nung umpisa po talagang ganong na nakita ko po eh. Yung kanyang kagustuhan Na? maayos natin ang ating bansa. Oy! Yung sinasabi niyang track record, maring nung umpisa nandun po yun eh.
Hindi ko ikukwento ito kung hindi talagang hinangaan ko siya. Hindi daw niya ikikwento kung hindi niya hinangaan. Putang ina. Noon. Pero bakit ngayon po ay nagkaiba, Mr. President? Alin ang nagkaiba? Parang yung pedestal na aking hinangaan. Yung pedestal daw, kung ano na binabanggit na mga salita. Yung alamat na nandoon. Nako, alamat daw mga kababayan. Tangina yan. Sige, tuloy. Unti-unting gumuho. Ay, puta, gumuho! Gano'n. Alaala mo kaya, putik, Nalulungkot po ako at nangyari yun, Mr. President. Nako, nalungkot pa. Nagsabi ko pa nga Ay, hindi ba tayo dapat maglaban-laban dito eh? bakit ka kasi nakikipaglaban? Ikaw lang naman yung maingat magulo dyan. Wala namang iba. Ang kapakanan ng mamamayan ng ating bansa, Oh. importante rito. Ayun naman pala, bakit di ka pa pumirma para malaman na namin kung sino yung mga nasa report ni Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee. Di ba? Para malaman na natin. Oo, kung ano laman. Bakit ayaw mong pumirma? Kumpara ka talaga sa katotohanan. Diyos ko, hindi porke Hermes ka ng piluka, may karapatan ka na. Tuloy. Yung direksyon natin, Ay? bakit kailangan akong palaging pinapasaringan? Ikaw naman ang nagpapasharing, ikaw na uuna. Ano ka ba? Sumasagot lang si Manong Ping. Diba? Bakit ako pinapasaringan? Ikaw itong nauna. Tanga-tanga mo. Diba? Hindi naman po ang aking kagustuhan kung sino yung dapat na sumikat, kung sino yung dapat magpasikat, hindi po yun. Ikaw naman ang nagpapasikat lagi dyan. Di ba Marites Musni? Di ba Teresita Tan, Miss Au, Tina B. Di ba? Delia Rosario. Sino ba nagpapasikat? Alicia Duran. Yan naman ang lagi. Sabi ni Maring Joji tuloy, pa-victim si Panucha. Isa lang po ang sikat dito, Mr. President. Ang taong bayan. Taong bayan pala. Di pumirma ka na. Tanga. Maria Inoue. Gemma Yambao. Annabel Garate. Annabel Garate. Na pinagsisilbihan nating lahat. Oh. Doon po natin ituon Ang ang ating makakaya. na Ang ating energy. na Malampasan sana natin ang problemang ito. Ngunit ngunit yung hindi po pag pagganap sa tungkulin. nang Yun po yung hinahanap ng tao, Mr. President. yun nga hinahanap namin sa'yo, tanga. Oo, imbis na makipag-cooperate ka, hindi, kontra ka lang ng kontra. Wala namang saysay yung kontra mo. Parang yung anak mo sa kongreso, kahit magmukha kayong dalawa na tanga, okay lang sa inyo. Masilbihan nyo lang yung mga Duterte na kinakampihan nyo. Ang nangyari kasi, sabi niya, idol ko yan dati si Ping Lacson. Kaya lang mula nang nakita kong ganito, ganyan, tanga, hindi yun. Nakita mo na magkaiba kayo ng gusto at vision at ng mga nakikita nyo sa usapin ng politika. Nagkakaiba kayo. Kaya sinasasabi mo na ngayon na hindi na siya yung idol mo. Pero idol pa rin naming mga Pilipino si Ping Lacson. Pero ikaw, hindi ka na mananalo. Tandaan mo, sasabihin ko sa inyo. Sabi nga sa survey, ang mga sumusuporta lang sa inyo, yung mga mahihinang mga nilalang. Yung mga bobo, yung mga tanga, yung mga mangmang. Kaya wag niyong ipilit na kayo ay matalino. Dahil yung mga matalino, pinagmamasdan at pinanonood kayo. Tinitimbang namin kung sino ang totoo at kung sino yung mga nang-uuto. Isa karon na nang-uuto. At kung sino man ang totoo, isa doon si Ping Lacson. Tama, mali. Yun po yun. Ngayon, kahit anong drama mo dyan, wala kaming pake. Puro ka lang kwento, wala namang kwenta. So anyway, mga kababayan, nakadalawang oras na tayo, malanghalian na tayo.
Maraming salamat mga kababayan sa inyong pagsama ngayong umaga. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.